So bakit pala naging Lily? Tinanggal yung Kalya. Ano ba ibig sabihin ng Kalya Lily? Okay, ito. Kalya Lily kasi parang nakuha yung name sa tinapay, sa Pasig, no? Yung sinabi ko sa'yo, tinapay. Then bakit Lily? Tinanggal namin yung CA. Para din na malalas. Lily kasi means rebirth. Okay. So sabi ko sakto, baka tayong baby ulit na magsisimula ulit. Yes. And we also acknowledge the legacy ng Kala Lily. Hindi namin kakalimutan kasi Kala Lily is not Kian Cipriano. It's all of us. Tama naman. Yan ang title. So meron pa rin, meron tatak pa rin ang Kala Lily. So Lily. Yeah. Pero sagot ko lang dun sa question na yun is because yung Kalya Lily is nakapangalan o na-register ni Kian. Kaya hindi niyo nakuha. Okay. So mababa ang loob niyo? Lem? Yes, of course naman. Kasi for like 17 years, parang lahat naman kami nag-add ng value dun sa name. Lahat kami nag-alay ng dugot pawi simula nung wala pa kaming name. Tumutugtog kami sa bar for 300 pesos, 3 set. Hanggang alas 5 ng, marami din nakakaalam. Hanggang alas 5 ng madaling araw, then uhuli kami. Pinaghirapan namin na establish yung name. Hindi kami parang binuo, oy, mga guwapings, then, sige, gawa kayong banda, eto may kanta. Hindi. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin. Pumupunta kami sa gig, dala-dala namin instrument, nagpo-commute, umuulan, nagtiticket selling kami sa mga bars. Then, ayun, iba talaga, iba. Masakit sa, sobrang sakit sa kalooban ng nakuha yung name. Pero I'm happy, at least, we know na yung Lily ngayon, pinaregister na namin, para sure. Na lahat kami nandun. Pina-hypofill na namin. Ba't gusto mo siyang makita? Para malaman namin kung... Sino unang papansin? Sino unang papansin. Kasi ako, personally, nakamove on ako. So kung kausapin niya ako, brother, bro, yeah, kumusta ka clear mo? Pero goods na. Para lang malinaw, magkaaway ba kayo or hindi? Yun yung yung tanong na hindi din namin alam. Kasi simula nung nag-send siya ng letter sa amin na eto yung gusto kong deal sa Kala Lily para pwede niya ipagpatuloy, hindi na namin siya kinausap. Wala kaming sinabing pangit na dun sa letter hindi namin siya pinadalan, hindi kami nag-reply. Pero sabi ko, bro, Aaron, tapusin na natin dito. Siguro might as well, magsimula na lang tayo ng bago. Ayaw namin makipag-away, masyadong maikli yung buhay para makipagbangayan pa. Ano yung nasa letter? Ano yung deal na parang deal bet? Parang we will share something na percentage para magamit namin yung royalty. Yes. Parang manager siya. Tangin lang. Ayun. Si Joey may question. Joey Austria. Joey, nice. Hello, Joshua. I'm from, ito pala ang latest ng Diwan, 12:06 a.m. And my first question, since nasa bago na kayong management, ano na yung napag-usapan nyo na mangyayari sa grupo nyo? Magre-rebrand ba kayo? May plano bang malaking concert? Could you share to us ano yung plano ng bagong management sa inyo? Napaka-exciting yung mga mangyayari kasi itong EMF Entertainment is napaka-passionate din about music. And talagang more than that, gusto kaming tulungan kasi may tiwala at may belief siya sa amin. So ngayon, ang pinaka-target namin is next year, magkakaroon kami ng big launch na, kasi naisip namin na parang kailangan malaman din ng buong Pilipinas na yung Kala Lily is Lily na. And for us, parang hindi pa siya ganun ka spread out na sino ba yung Lily? Sila pala yung dating Kala Lily. So, yun yung gusto naming i-big launch next year. And may yung big launch na yun kasama ng may album po. So, yun. That's true, no? Kasi yung iba talagang naku-question pa rin. Yes, marami sino pa rin yung po. Lily na. So, pero ayaw nyo na talaga ma-identify sa dating grupo na Kalya Lily. Yun nga, katulad nga na sinabi ni Lem na parang na ina-acknowledge naman namin na dati kaming Kala Lily. Pero of course, meron kaming sarili ngayong pangalan na Lily. And meron kaming mga bagong kanta. So, sana mas pagtuunan nila ng focus yung bagong Lily. Yeah. So, my next question sa iyo, Joshua.
gaano kataas yung pressure na siyempre ikaw yung main vocalist and siyempre alam natin ikaw magdadala ng grupo. Although alam natin yung mga credits ng mga kasamahan mo, pero ikaw yung nasa ano talaga, yung front. Okay. Gaano ka-pressure? Nung first year ko po sa Lily, sobrang hindi ako nakakatulog, na-anxiety ako. Kasi nga, hindi ako sanay na maraming nagbabash sa akin, hindi rin ako sanay masyado na parang maraming galit sa akin na ewan. And bago lang kasi dati nasa pop music ako and nag-theater ako. So bago ako sa band industry talaga, na banda talaga. So yung first year ko parang hindi ko alam kung ina-experiment ko kung tatanggapin ba ako ng band industry o hindi. Pero doon ko lang realize na parang bakit ko iisipin ng iba, sarili ko to and I have to make my own brand. And after that 1 year, wala na yung pressure sa akin. Kumbaga, nakafocus na lang ako sa magiging outcome ng gagawin namin as Lily. Well, bit of trivia or like just so you know then Josh and the press. Lily/Kala Lily, we're no stranger to bashers. Actually, we have a long history of bashers. Even Kian before had a hard time with these bashers, so keep at it, it's gonna be okay. And like yung tama sinabi mo, it actually strengthens you in a way. It makes you tougher and at least may attention, diba? At least we get the attention. And I love your branding and keep it up, Crop Top. Thanks. Last question sa si Joshua. So, mukhang 100% na yung ano mo dito, nung focus mo dito sa Lily. So, that means ba, set aside na yung acting career mo? Nagkaroon talaga ako kasi dati, nung tanong po ni Sir sa akin kung bala ko bang pasukin yung showbiz. Dati po pinasok ko na po yan. So before, kasi nag-Rock of Ages ako, I played the Stolits. So after that, kinuha ako ng GMA noon dati. At nag-acting na rin ako. Pero yung love ko of music talaga, doon ako talaga napunta. So, if ever mabigyan ako ng mga projects ng mga acting, it's just the side. At ito po talaga yung focus ko. So. Okay, thank you.